Amen. Good day, Light Church. Sige po, let us all stand up and let us begin to praise God.
Lift our hands to Him, proclaiming God is the reigning God. He's the King of Kings. Hallelujah. Sabayan niyo po kami as we worship the Lord today. Thank you, Jesus. We welcome your presence in our midst. And glorious, we put our trust in your name, Jesus. Come on, let's clap our hands together. Able to save and deliver us, and we put our hope in your name, Jesus. We sing blessing and honor, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Our God, He reigns. Our God is in control.
60. Ikot po tayo for 60 seconds para magkamustahan. Hallelujah! Magandang araw at pinagpalang linggo po sa ating lahat, Light Family. It is so great to see everyone still here together and praising God. Amen? Amen. Kaya naman po, bago tayo magsiyo po, can you tap the person beside you and tell him or her that I am happy that you are here. Ayan. Sige po, maaari na po tayong magsiyo po. Thank you so much po. And praise God, Light Family, because as we are now at the 4th week of March, I believe that each and every one of us also deserves an affirmation for making it this far with our series this month entitled Building Up Kingdom University. And I believe po sa nakalipas na 3 linggo ay napakaraming binago ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. But I still do believe that the best is yet to come sa araw na ito. Kaya nga dapat lamang napatuloy tayong manabik sa marami pang bagay as we know that as long as God lives in us, we will continue to show up. Kaya nga po, before we continue, I'd like to take a moment to welcome these new people who choose to show up and worship God today. Kaya nga po, to our first-timers and new friends, isang mainit na pagbati po sa inyo. Ayan, maaari po ba naming imbatahan ng ating mga first-timers na tumayo po para mabati po namin kayo? Sige po, wag na. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, we are so glad that you are here with us po and we are looking forward sa marami pa pong linggo na makasama po namin kayo. And just a reminder lang po that after po ng ating celebration ay wag na wag po muna kayong aalis agad-agad dahil meron pong kakausap sa inyo from our consolidation team. Kaya kindly stay for a few minutes po after ng celebration. Ayan, you know what, Light Family, that iba po ang tuwa kapag may new friends tayo linggo-linggo at gayon din na mas nakakatuwa kapag nakikita po natin silang bumabalik. With that, we'd also like to take this moment to recognize and appreciate our returning visitors. Ayan, if this is your second time po dito sa loob ng ating simbahan, can you raise up your hands po? Ayan, welcome back po and we are also happy to see you again. Ayan, as a small gesture of appreciation po, we have a small gift prepared for you. Thank you so much po for coming back. Once again, makailang ulit nyo pa man po itong Sunday sa presence ni Lord, ay hindi po kami mapapagod na sabihin, welcome to the house of the Lord and welcome home. Moving on with our Light News Light Family, the long wait is finally over para sa lahat po ng dumadaan sa ating process na restart and life start. Be excited po because here comes our Light Retreat preparation. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, this will be on April 12, Saturday, 7 p.m. to 9:30 p.m. here at Light Church Hall. Available po ang ating registration forms, excuse letters for work, and parental consent for youth sa ating ushering table. You can get your copies po right after po ng ating celebration ngayon. And of course, after po ng ating preparation, here comes our Light Retreat Batch 45. Praise God! Palakpakan po natin si Lord.
Ayan, this is a 2-day event po na magaganap on April 17, Thursday 6 p.m. to 9:30 p.m. and April 18, Friday 8 a.m. to 9:30 p.m. with a registration fee of 800 pesos per head po. So for more information, you can contact your network leader or your mentor. And now po, as we continue to dive deep with our series this month, patuloy po tayong manabik at mamangha sa kadakilaan ng Diyos. That would be all for now, my brothers and sisters in Christ. May we all have a blessed and love-filled Sunday celebration. God bless us all. Happy Sunday, Light Family. Pwede po bang batiin mo yung katabi mo ng maligayang araw? Ayan. So, let me introduce myself. I'm Rosca Saavedra, a young professional. And masaya din po ako na nakita ko kayo ngayong umaga na ito. So, I know po everyone is ready to give and give back to the Lord. But allow me first to share Leviticus chapter 27, verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So ang command po na ito ng Diyos sa mga Israelites ay isa sa mga paraan ng Diyos para iset apart ang bayan niya mula sa mga nakagisna nilang kultura at lifestyle sa Ehipto. So ang pagbibigay po ng tithes and offerings sa Diyos ay tanda na sila ay ownership ng Diyos at hindi na po sila alipin ng mga Ehipto. At kaakibat nito, si Lord na po ang siyang bahalang mag-supply ng needs nila all their life. As for us na mga believers po ni Christ, sa panahong ito, we give our tithes and offerings bilang tanda po na tayo ay sa Diyos na umaasa at hindi na po tayo alipin ng mundo. So sa mundong ito, people live for money at pera ang nagdidikta ng sistema. Pero tayo mga anak ng Diyos ay set apart para sa Diyos. We live for God and it is for God who sustain us. Dahil dito, hindi na po tayo namumuhay bilang mga taong takot na mawala ng pera. Bagkos, pinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Diyos na nagmamahal at nagpapala po sa atin. We give our tithes and offerings na nagtitiwala, sumasamba, maluwag ang loob at grateful sa Diyos na kailanman ay hindi nagkulang at laging tapat po sa atin. So, share ko lang po yung aking short testimony. Ako po dati kasi pag usapang tithes at offerings ay nabibingi. Okay ba? Dahil kagaya po ng mga Israelites, may nakagisnan din po ako na iba sa tinuturo po ng Diyos ngayon. But now, natutunan ko po kay Lord na gawing una ang tithes and offerings na itabi once na matanggap ko na po ang aking sahod bago po man ako gumastos sa ibang bagay. So, hindi ko po hahayaang ma-compromise or magastos ko ito kasi alam ko pong para yun kay Lord and He deserves my faithfulness. So naranasan ko rin po ang faithfulness ni Lord by His provision sa araw-araw na needs ng aming family. Lalo na po pag close to payday, at naghihingalo na po yung bulsa, mayroon pa rin nakakain. Halata naman po, di ba? Okay, so, even kapag may nagkakasakit po sa family, huwag po kayo mag-away. So, even po may nagkakasakit sa family ko, ramdam ko po yung healing, favor, and comfort po ni Lord. Hindi niya po kami pinababayaan, especially sa mga bills and medicine. Lately lang po yung pamangkin ko na tumalon sa tricycle, nag-Superman, kasi biglang may nag-hello na ahas sa kanya. Praise God po kasi wala po nangyaring masama sa kanya. At isa pa po, yung naranasan namin ng family ko, na yung dati pangarap lang po namin habang nagkakape sa ilalim ng puno ng mangga. Ngayon po, meron na po kami sariling bahay at sariling service. Praise God po, glory to God. Higit po sa lahat, yung mapagkatiwalaan ka po ng Diyos na mag-handle ng disciples niya at gamitin sa Light Church Subic para mag-serve. Truly po that God is faithful and hindi niya po ipapahiya ang mga nagtitiwala at nagtatapat sa Kanya. Amen po. Kaya kapatid, remember that giving back to the Lord is not an obligation, but a command from the Lord na kailangan nating sundin. Amen po. Sige po, habang piniprepare po natin ang ating mga tithes and offerings, pagpipray ko po kayo, Lord, nauunawaan po namin ngayong umaga na to na ang tithes and offerings ay hindi po utos ng tao, kundi utos mo. And nagtitiwala kami, Lord, naniniwala po kami, Lord, na hindi mo pababayaan ang mga anak mo, na tapat na nagbabalik sa'yo ng tithes and nagbibigay sa'yo ng offerings. Dalayan ko, Lord, na patuloy niyo pong
paranas sa mga kapatid ko na to ang pagpapala mula ulo hanggang paa, God. Sinusuko po namin sa inyo ang lahat ng aming mga worries, so God, salamat po sa pagtitiwala sa amin. We love you, Lord. We honor you. This we pray in the name of Jesus. Amen. Come on. Let's continue in the atmosphere of worship. Maybe someone here, first time mo nandito. Today, may gagawin si Lord sa buhay mo ngayon for you to decide to follow Him wholeheartedly. Come on, let's surrender our life to Jesus. Everything to Him. Come on, raise up our hands and acknowledge His holy name. Jesus. Come on, decide to follow Him through worship. Jesus. Oh, I'm gonna follow You, my Lord. Oh, I'm deciding. Oh, to surrender my life to You, Jesus. Lord, we come here to You, God, to surrender our lives to You. Lord, Ikaw po yung ma-please sa worship na ito, Panginoon. And have Your way, God, sa buhay ng bawat isa. Lord, we acknowledge Your holy name, Your holy presence, God, to move upon in this place, Lord. Jesus. Come on, acknowledge Him. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Thank you, Jesus. Come on, if you decide to give everything to Him, come on, raise up your hands. That all I am, that all we have, we surrender it to Him. Oh, everything, oh, we surrender. Everything, all I am and all I have to bring, I will give to You my everything. All
of life. Come on, give back your life to Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided
Come on, one more time. Declare that Christ is enough in your life. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, God. Lord, sapat ka, Panginoon, sa buhay namin. Sapat ka, Panginoon. At hindi mo kailangang magpakitang gilas para purihin ka namin, Panginoon. Para ibigay din namin ang buhay namin sa iyo, God. Para ibigay namin ang mataas na pagsamba sa iyo, Lord. Dahil ang pag-alay mo pa lang ng buhay mo para sa amin, sapat na yun, oh God. Sapat na makaranas kami, Panginoon, ng buhay na maayos. Buhay, Panginoon, na may restoration sa Ama, oh God. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya, God, this morning, this afternoon, this evening, Lord, pinupuri ka namin, binibigay namin sa iyo lahat ng papuring ito, lahat ng pagsambang ito, Panginoon, because you deserve, oh God, you deserve to be praised, to be worshipped, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we believe na sasamahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ang banal na Espiritu ang gagabay sa amin, oh God. Maraming salamat po. We give you the glory. We give the highest praise. In Jesus' name. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Remain standing as we read our scripture today. Luke 9:57-62. It says, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Pagpalain po ng Panginoon, pagbasa ng kanyang salita. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Bago po tayo umupo, pwede mo ba tingnan yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you look better today. Amen. Sige po, tayo ay makakaupo na. Magandang umaga po o magandang hapon po sa mga nasa online natin or magandang gabi. Ayan. Kumusta po ang ating weekend o kumusta po ang ating weekday? Sa mga nasa online po natin, kung nasaan lugar man po kayo ngayon, kung umaga man po dyan o hapon o gabi, binabati po namin kayo mula dito po sa ating main. Ayan. Just stay lang po kayo hanggang sa matapos ang ating service. Ayan. Tayo po ay nasa fourth installment ng ating series. Ano pong pangalan ng series po natin? Ano po? Kingdom University. At sa series po na ito, we are like, para po tayo mga estudyante na nag-aaral, we are learning, we are relearning, no? Maari po some of us, mga narinig na ito, pero nagre-relearn tayo, no? Pinapaalala sa atin itong mga katuroan na ito about building up building up the kingdom of God, no? At nung Sunday lang po, pinag-usapan po natin ay ang strength daw ng kingdom ay nasa what? Nasaan? Ay, naku, parang isa lang po ang nakakaalala. Ang strength ng kingdom ay nasa unity. Ayan, sino po dito umattend nung last Sunday? Ayan, sa mga nasa online po natin na hindi pa po nakakapanood, balikan nyo lang po yung mga YouTube videos po natin. Mapapanood nyo po. And even tayo po sa mga hindi po nakapanood dito. Light Church, tama ba? Light Church Olonga po yung ating YouTube. Ayan. So, speaking of unity po, no, alam niyo po ba na isa sa mga biggest war na nangyari sa kasaysayan ng mundo ay ang World War II? Sino po dito buhay na po ng World War II? Ayan. No? Ito po ang pinaka chaotic na war kasi
ito po yung time na kung saan in-overcome ni Hitler ang Europe, tapos binomba ng Japan ang Pearl Harbor. Naalala niyo po yan sa history? So sobrang chaos po yung dinulot ng war na yon. At ayon po sa history, over 75 million ang namatay at 20 million doon yung military. So imagine the rest na doon mga civilian. After the war, marami po mga nasirang mga syudad, bumagsak ang economy ng buong mundo, na-confuse ang mga tao dahil sa trauma. Dumami po ang mga broken families. Why? Kasi namatay yung mga asawang lalaki. And then naiwan ang mga asawang babae at ang kanilang mga anak. So napilitang magtrabaho din ang mga asawang babae. So in response, nagsama-sama po ang mga world leaders to form an organization called United Nations. Nagsimula po ito no October 24, 1945. Ang United Nations po ay may 6 na principal organs para i-oversee ang main function ng organization. Ano-ano yon? General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, UN Secretariat, and lastly, International Court of Justice. Lahat po ng yan ay nakabase po or base po sa New York, sa Amerika. Sa New York, Amerika. Yan po yung headquarters ng UN. Except sa isa pong organ na nakabase po sa The Hague, Netherlands, yung International Court of Justice. So ang layunin po ng organization na ito ay para i-restore ang sanity ng mundo at mamuhay sa kapayapaan. In fact, sa visitors entrance po ng UN doon sa New York, naglagay po sila ng Bible verse doon na kinuha po nila sa Book of Isaiah na merong kinalaman sa peace at restoration. Ito po yon. Ayan, sabi niya dyan, they shall beat their swords. Ayan, sana nakikita ninyo. They shall beat their swords. Sa mga nasa online, wala problema sa kanila eh. Into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. So sabi niya dyan, Isaiah. Napakalaki po niyan. So parang isang letra niyan. Ewan ko po kung kasing ano niya eh. Kasing height niya ang isang tao. So malaking pader po yan. No? But, you know, alam naman po natin that this was not perfectly done, or this is not perfectly done by the organization. Dahil hanggang ngayon, may mga wars pa rin na nagaganap, no, between nations. And actually, dumadami pa ngayon mga wars. Kaya nga merong rumor of war ng World War III. Pero hindi nila alam, sa bahay nagaganap na yon. Na? Yung war sa Middle East, nakailang kape na po, nakailang libong kape na ang mga world leaders natin hanggang ngayon. Di nila alam, paanong diplomacy ba ang gagawin natin dito? Hindi matapos-tapos. No? And what's my point? My point is this, kahit ano pong gawin ng tao na i-restore ang humanity, ang sanity ng humanity, ang kapayapaan, we will still fail without God. Do you agree? Humanity is lost without God. At yun po ang ginagawa nating mga tao. We are trying to build ourselves without God. Pero nakita na po ito ng Diyos, how fallen and faulty we are, bago pa po ang mga ito. That's why 2,000 years ago, pinadala niya ang nag-iisa niyang anak to redeem and restore us. At hindi po organization ng United Nations ang dala niya. Kagaya ng United Nations, ang dala ni Jesus. Ang dala po niya, Jesus came to earth to bring a kingdom. Everybody say kingdom. What's that? The kingdom of God. Paano po ito ginawa ng Panginoon? He redeemed us. Kailangan po ma-redeem ng tao muna. No? Kailangan niya mapalaya at maligtas. At si Jesus po ang naging kabayaran ng kasalanan as stated in Romans 6:23. At ito po yung bagay, no? Ang i-redeem po ang sangkatauhan, ito yung bagay na hindi kayang gawin ng UN. Tama po? Pangalawa, He restored us. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Kailangan muna po tayong i-redeem para ma-restore niya ang relationship natin sa Diyos. Jesus restored us back to the system and governance of the kingdom of God. Sabi doon, you're no longer foreigners and strangers, but fellow what? Citizens with God's people. No? So here, ini-introduce po tayo, and actually ini-introduce tayo ni Jesus sa concept ng kingdom of God, that the kingdom of God is not just a future hope. Hindi lang ito yung hinahantay natin na hope sa second coming, no? O kaya sa eternal life na pupuntahan natin. No. But the kingdom of God is actively present. And what? At work in the world. Yesterday, na mga kapanahunan ng ating mga ninuno,
at ng mga church fathers natin, today hanggang ngayon at sa mga susunod pa na araw. It is transformative, influencing, and reshaping human lives and society. Baka hindi po United Nations ang kailangan natin para sa pagbabago at kapayapaan. Ang kailangan natin ay ang maranasan ang paghahari ng Diyos. Amen. Kaya pala, no, tinuro ni Jesus sa kanyang prayer. Sabi niya, your kingdom come. Ito dapat ang panalangin ninyo. Your kingdom come. Your will be done on earth. Amen. Hindi niya sinabi na your kingdom come pag pumunta na kayo sa heaven. No, sabi niya, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Gusto ko po itong sinabi ni N.T. Wright, isa po siyang theologian. Sabi niya, the kingdom of God is God's reign breaking into the present reality, bringing about transformation and renewal in the world, working from within to create a new order aligned with God's purposes. So may order, no, na introduce, may bagong order na inintroduce sa atin ng kingdom of God. But here's the thing, para tuluyan po nating ma-adapt ang buhay at ang kapaparaanan o ang ways ng kingdom ng Diyos, we need more than just be followers of Christ. Do you believe in that? We need to be a disciple of Christ. Sabi mo sa katabi mo, disciple. Para maranasan natin ang pagkilos ng kingdom of God sa buhay po natin, we are called to live a radical obedience as disciples. We are called to be kingdom disciples. Amen. Kaya ang title po natin for our fourth installment ng Kingdom University series is Building Up the Kingdom's Radical Discipleship. Are you excited? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? You know, Jesus has more concern, a serious concern sa buhay po ng tao. That's why naghahanap po siya ng mga followers na maiintindihan what it means to be part of the kingdom of God and completely ikukumit nila ang sarili nila in the work of the kingdom. Mabigat at seryoso po ang misyon ni Jesus, kaya nangangailangan siya ng mga committed followers. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, siya yun eh. Mga committed followers na magpapadisciple to carry out His mission. That's why today, pag-usapan po natin, what does it mean to be part of the kingdom's radical discipleship? Number 1 is radical detachment. Sabi po doon sa text natin, as they were walking along the road, no, ito po yung time na naglalakad po sila, si Jesus kasama ang kanyang mga disciples at may mga followers na sumusunod, papunta na sa Jerusalem. Ito na yung time na matutupad na, okay, yung propesiya na si Jesus ay iaalay para sa tao, no, mamamatay siya doon, ipapako sa cross, okay? Pero hindi siya mananatiling patay, pero mabubuhay muli. So papunta po sila sa Jerusalem para mangyari yon. At meron daw pong isang tao na nag-approach sa kanya. Ang sabi ng tao na to, I will follow you wherever you go. Sa account po ni Matthew, actually, in-specify niya po kung sino itong tao na to. Sabi niya, itong tao daw po na ito ay isang teacher of the law. Specifically, isa siyang scribe. So, belong siya sa synagogue. Ibig sabihin, may sinasabi po itong tao na to sa lipunan must be a wealthy man o importante, no? Importante siyang tao. Kaya nung narinig ni Jesus yung expression ng mama, okay, na gusto niyang sumama kung saan daw siya pupunta, ang sagot ni Jesus sa kanya, sa Tagalog, sabi niya, may lungga ang mga fox, may pugad ang mga ibon, pero wala man lang lugar para humiga at magpahinga ang Son of Man. Now, ano pong ibig sabihin ni Jesus dito sa kanyang response? Medyo matalinaga. Siguro kung ikaw yung nakareceive dito, Jesus, sabi ko lang naman gusto kong sumama, ba't may mga ganun-ganun, may mga fox, may mga ibon. Pero ano bang ibig sabihin dito ni Jesus? You know, he was actually, may dalawa pong ginagawa si Jesus dito. He was actually teaching and at the same time testing. Teaching, kasi tinuturo niya na ang daang papuntang Jerusalem, di ba nga, eto na, yung tutuparin na, yung prophecy, no? Yung daang papuntang Jerusalem niya ay napakahirap na daan. Hindi ganun kadali. Sama ka sa akin, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Magre-require ito ng mga sacrifices mo. At ang sacrifices ay hindi lang sa mga i-give up mo kung ano yung mga want mo, kung ano yung mga nasa add to cart mo pa lang. Hindi. You will even give
up your need and your necessities. Kaya nga sabi niyo doon sa word, sabi ni Jesus doon sa word, foxes have holes. Meaning, eto mga hayop na ito ay may basic necessities, may tirahan sila, may shelter sila. Pero sabi niya, pero kahit man lang mahigaan, wala ako. Pangalawa, testing. He was testing naman para ipaabot sa kanila o sa kanya kung siya nga ba, kung si Jesus nga ba, ang greatest treasure ng buhay niya. Kasi I will follow you wherever you go eh. Yung word niya eh. Nung sinabi po ng scribe kay Jesus na I will follow you, sa dating ng kanyang sagot, china-challenge ni Jesus yung tao na, talaga? Parang nakaka-flatter Really? Gusto mong sumunod sa akin? Ganun mo ko kamahal? Ganun mo ko tinitreasure? So, tinitesting niya how much he treasure yung you doon sa I will follow you at kung alam ba niya yung cost nung follow doon sa sinasabi niyang salita na yon. It's like Jesus was saying to that man, nakaka-amaze. Na talaga, gusto mong sumama sa akin? Alam mo ba yung mga isa-sacrifice mo sa sinasabi mong yan? You know, I heard someone say, sabi niya, discipleship is not about maintaining comfort. It's about stepping into God's mission, even when it disrupts convenience. Sabi niya, ang discipleship daw ay pagpasok sa misyon ng Diyos, kahit sa gabal daw ito sa ginhawa natin. At hindi po nag-sugarcoat si Jesus ng kanya mga salita pagdating sa pagsunod sa Kanya, yung cost ng pagsunod sa Kanya. Maliwanag niyang sinasabi na ang pagsunod sa Kanya would mean na mataas ang possibility na mawawalan tayo ng comfort. Even relationships. Even yung mga societal approval. Madalas po kasi we think na ang pagsunod po natin kay Christ or being part of the kingdom of God ay magbibigay po sa atin ng comfort. We think na ang pagsunod sa Diyos ay magbibigay sa atin ng maraming pagkain sa ating mga table. We think na ang pagsunod natin sa Diyos ay mai-spare tayo sa mga calamities. Mga baha, what else, sunog. Ang tanong, paano pag binaha ka? Paano kapag wala kang makain? Paano pag wala kang matulugan? Paano pag wala kang trabaho? Paano pag wala kang pera? Palagi naman eh. Paano pag wala kang love life? Palagi naman eh, sabi niya. Susunod ka pa rin ba? Yes! Kasi alam mo ang sagot, sanay na ako. Sanay na ako walang love life. Sanay na ako walang pera. Willing ka pa rin bang iwan mo yung convenience mo para lang sumunod sa Kanya? Siyempre. Wow! Nakaka-amaze po yung mga sagot natin. Yung disciple, nung unang follower dito ni Jesus, genuine naman siya. Pero gustong malaman ni Jesus kung naiintindihan ba niya yung reality ng sacrifice. Kasi iba yung sumasagot ka, iba din yung nangyayari na sa'yo. Are we here? Iba yung nangyayari na gusto mong kumain pero wala kang mahugot. Tama ba? Madaling mag-yes eh. Yes, Lord. Come on, Lord, go. Let's go. Pero iba din. Kapag may mga nangyayari ng problema sa buhay, tama ba? Discipleship isn't about convenience. It's actually about radical detachment. Amen. May natututunan po ba tayo? Pangalawa, what does it mean to be part of the kingdom's radical discipleship? Radical priority. Everybody say priority. Now, may another follower si Jesus, pero ito, tinawag niya na sumunod sa Kanya. Sabi niya, He said to another man, follow me. So dito po makikita natin may initiative si Jesus na tawagin itong pangalawang follower. At bihira po ito Jesus to, sinabihan kang follow me. And do you know na ang ginamit pong words dito ni Jesus na follow me ay actually the same words na ginamit niya nung tinawag niya si John, si Peter at ang kanyang mga disciples. So lumalabas na sincere naman tong tao na to na sumunod. At maaari, merong potensyal na nakita si Jesus sa kanya, na nakita niya rin sa mga disciples niya. Kaya tinawag niya ito. Kaya nga lang, ang sagot ng tao, sabi niya, Lord,
First, let me go and bury my father. Again, reasonable. Reasonable. Oo nga naman. May rason nga naman siya na ilibing ang tatay niya. Dahil tatay niya yun, may obligasyon siya sa kanyang parent. Sa kanyang tatay, lalo tatay. Maaari, lalaki po itong kausap na ito ni Jesus. No? Pinaniniwalaan po ng mga scholars na yung tatay nitong tao na to ay hindi pa patay. Pero nasa edad na siya. At yung phrase na, bury my father, more likely, ang ibig sabihin niya po dito ay gusto niya munang magstay sa tabi ng tatay niya hanggang sa mamatay ito. Which, pwede po siyang abutin ng years. And then, kapag namatay na, doon na siya susunod kay Jesus. Pero anong sagot ni Jesus sa kanya? Sabi niya, sumagot si Jesus, hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa mga patay nila, pero ikaw, lumakad ka at i-preach ang kaharian ng Diyos. You know, kung tayo po siguro nakarinig nito kay Jesus, baka sabihin natin kay Jesus, ang sagot natin kay Jesus, excuse me, Jesus? Tama ba yung narinig ko? I rebuke you. Nirebuke mo pa si Jesus, no? Tama ba yung narinig ko? Ang hard naman ng mga sinabi mo. Patay na nga siya. Tapos siya pang maglilibing. Baka magtampo siya sa akin. Sabi mo, ayoko, walang naglilibing sa akin ng anak ko. Ako na lang. Ganun ba yon? Baka sabihin natin, oh, Jesus, respeto naman, oh. Respeto naman sa patay. Paano mangyayari yun? You know, kung babasahin po natin ang pinakamababaw ang sinasabi ni Jesus, hindi po natin makukuha yung malalim na mensahe niya. Ang tinutukoy po ni Jesus dito ay mga spiritually dead. At wala ka nang magagawa sa mga spiritually dead. He was saying, hayaan mo na yung mga spiritually dead na i-enjoy nila ang mundo. Let them inherit the worldly inheritance. Hayaan mong magpakasasa sila sa pera. Hayaan mong mapasa kanila ang lahat ng pera, ang kayamanan, ang lupa, ang katanyagan, sa kanila yan. And then, nagbigay siya ng commission doon sa mama. Sabi niya, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. So here, china-challenge ni Jesus ang societal norms and expectations. Ang call po ni Jesus to proclaim the kingdom of God was urgent. Everybody say urgent. Ang misyon ng kingdom ay hindi po maaaring maghintay sa mga personal at mga familial obligations natin. Why? Because Jesus' kingdom is not of this world. Sinabi niya yan mismo sa John 18:36. Nag-ooperate ito on different priorities. Ano po yung mga yon? Eternal over temporal and spiritual over material. Kaya nga ang response ni Jesus sa second follower ay nagre-reveal ng demand ng kingdom. Ano yon? Total allegiance. Buong-buong katapatan at pagsunod. And it's not about balancing God with other commitments. Na Lord, masyado na akong maraming commitment sa'yo. Babalansehin ko muna. It's not about balance. Kaya nga po siya, radical priority. You make Him your radical priority. Amen. Amen. Pangatlo, what does it mean to be part of the kingdom's radical discipleship? Radical pursuit. Everybody say pursuit. So sabi dyan, is still another said, I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family. So yung pangatlong follower po ni Jesus, nagsabing gusto niyang sumunod, pero magpapaalam daw muna siya sa kapamilya niya. Well, again, reasonable siya. Pero hindi sinabi ni Jesus na, ay, sige, magpaalam ka na. Papaalam lang pala eh. Alam ko naman makakasunod ka din sa amin eh. Sunod ka na lang ha. Eh, mabilis ka naman yata tumakbo. Tsaka saglit ka lang naman magpaalam, di ba? O sige, okay yan, go. Hindi po yon ang sinabi ni Jesus. Instead, binigyan niya ng warning yung tao sa pagbibigay niya ng isang illustration na merong kinalaman sa agriculture. Remember, palagi ko pong sinasabi sa inyo na kapag nag-i-illustrate si Jesus, palagi niyang illustration, most of the time, ay about sa agriculture. Tama ba? Kaya nga actually may palmera dapat ako ngayong araw na to eh. Hindi ko lang talaga nadala. Ano sabi niya? Sabi ni Jesus, walang sino mang naglalagay ng kamay sa plow at lumilingon sa likod ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.
Anong ibig niya pong sabihin dito? So sinasabi niya po dito yung principle ng mga farmer. Ano po yung principle ng mga farmer na yon? Sabi nila, the straighter the row in the field, the more productive the crops. Sino po dito naranasan niya na pong, or masubukan niya na pong mag-araro? Taas mong kamay. Ay, syempre yung mga kabataan po natin. Ayan, proud na proud. So para daw po mas maging maayos yung pananim mo at mas marami daw tumubo, kailangan straight daw. Tama po ba? Straight daw ang pag-aararo mo sa lupa. So ang sinasabi po ni Jesus in relation sa atin, kung gusto mong maging productive sa kingdom ko, you move forward and never look back. Sabi mo sa katabi mo, move forward. And this is radical pursuit. And you know, I think gets po natin si Jesus sa sinasabi niya. Why? Kasi maaari madalas po tayo makarinig ng mga, lalo na ng mga bago-bago pa tayo, mga Kristiyano. Madalas po tayo makarinig ng mga linyahan na, pupunta ka na naman sa church, doon ka na kaya tumira. Araw-araw ka nang nasa church. Pwede namang isang beses ka lang pumunta sa church, pero bakit may Wednesday pa? Bakit merong Thursday pa? Ba't may light group pa? Bakit merong pang School of Discipleship, tas may master class pa? Alam ni Mama. na nagma-master class ka. No? Diba may mga linyahan pa na naririnig natin, okay naman na maging active ka sa light group na yan, pero bakit kailangan mo pa maging light group leader? Meron pa, pwede naman mag-offering ka na lang, pero bakit kailangan pang mag-tithes? Tapos ang laki pa ng tithes mo. Pag nangailangan ka, sino magbibigay sa'yo? Babalik ba yung tithes mo? Diba? Meron pa, pinayagan na nga kitang mag-church. Kasi kahit na yung pamilya natin, talagang kandado talaga to eh. Pinayagan na kita, pero bakit gusto mo pang magpastor? Nakaka-amaze po si Jesus kasi alam na alam niya that yung pamilya po natin, magre-remind sa atin kapag binalikan natin, na magre-remind sa atin ng mga obligasyon natin sa kanila. Anak, marami pa akong mga utang. Anak, ilang taong kitang pinaaral. Tapos yung nanay niya, on the other hand, magiging emotional yan kapag nagpaalam siya, anak, mama pa lang eh. Wag mo akong iwan. Ma, magsi-CR lang ako, ma. Sa totoo lang po, it's not saying goodbye to his family is wrong. Walang mali doon. It was that doing so, pag ginawa niya pa yon, would keep him from pursuing yung kanyang commitment to follow Christ. At alam po ni Jesus na palaging may mga family, may mga member of the family o mahal sa buhay na hindi talaga pareho ng pananaw. Hindi talaga. Another one is that ang pagbalik niya po ay maaari, ang pabalik niya, ang pagpapaalam niya, okay, ay maaring pwedeng pagbalik niya sa kanyang nakaraan. Sabi niya, I will follow you eh. Pwede niya pang balikan yung nakaraan. Kasi babagtasin niya yung road na kung saan palagi siyang dumadaan doon. Ay, hindi na ako dadaan dito. And so Jesus is saying na dapat po tayo mag-decide na iwasan natin ang mga anumang bagay na maaaring humadlang sa ating puso to radically pursue Him. Dapat buo ang ating puso, buo ang ating isip, buo ang ating lakas na sumunod kay Jesus kasi kung hindi, madali po nating bibitawan ang commitment natin sa Kanya. At alam ni Jesus na ang relationships, ang past natin, ang pinakamalakas na hatak para hindi po tayo lubusang sumunod sa Kanya. Tama po ba? Relationship requires undivided loyalty. Na kung sakaling mag-demand itong mga to sa harapan mo, siya ang pipiliin mo. And so you will never look back. Amen. And you will move forward.
Yung 3 taong po ito na nag-express ng pagsunod nila kay Jesus ay pagpapakita po sa atin that the cost of discipleship is high, but the cost of not following Christ is higher. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa atin na wala pong gray area si Jesus. Wala po siyang middle ground. Kaya sa mga responses po ni Jesus sa kanila, para niyang pinipihit yung focus ng mga taong ito palayo sa mga temporal concerns. Comfort, relationships, mga farewells, past. Pinipihit niya. Papunta saan? Papunta sa eternal priorities. And that is what proclaiming the kingdom of God. Amen. Kingdom's radical discipleship ay hindi po tungkol sa pag-aabandona mo ng mga responsibilities mo, ng mga relationships mo, but it's about reordering them under God's authority. Nauna ang Panginoon. No? Kaya po, as kingdom disciples, ano po ang gagawin natin? Number 1, write this down, letting go of earthly convenience. You let go of your earthly convenience. To be a kingdom disciple, we must be willing to sacrifice for the sake of the kingdom. Sacrifice means you are willing to give up even yung mga necessities mo. No? Kung kaya po nating mag-sacrifice ng tulog, ng ating vacation para sa trabaho o pag-aaral, hindi ba dapat mas higit na kaya nating mag-sacrifice ng comfort natin kumpara naman ito sa Diyos? Minsan kasi mas nag-a-adjust pa yung mga devotion natin, yung prayer time natin, yung worship time natin, yung service natin kay Lord para sa convenience natin. Tama ba? Kung ang pagpapadisciple at pagde-disciple will mean sacrificing yung ating mga kinasanayan, yung ating comfort zone, then it's worth the sacrifice. Kung ang kapalit naman nito ay ang buong pagsunod mo kay Kristo. Amen. And Jesus made it clear in Luke 9:23-24, sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. If we mean to be a disciple of Christ, we must lay aside yung mga thoughts of great things in this world. Iwanan daw po natin yung mga personal na ambition natin, worldly desires, even yung mga dreams na salungat sa kalooban ng Diyos. It's a call to surrender everything to Christ. At magtiwala tayo na mas the best ang plano ng Diyos. Amen. Pangalawa, prioritize the urgency of the kingdom's call. You know, this is a call for us na wag po natin i-delay ang pagsunod natin sa Diyos. Remember yung phrase ni Jesus na let the dead bury their own dead. Ito po ay pagpapakita that there's no higher priority than the kingdom. Because delayed obedience is disobedience. Jesus' radical response highlights the urgency of the kingdom. Yung conversation po ni Jesus doon sa third na person ay pagpapaintindi po sa atin, no? Sa mga nagbabasa noon and even sa atin ngayon, that the kingdom's mission ay hindi maghihintay. The kingdom's mission couldn't wait. There is an urgency. May need na ma-preach ang kaharian ng Diyos dahil ang kanyang mission po ay hindi lang para maiwasan ang mga massive death dulot ng world wars. Jesus' mission was about eternal life versus eternal separation from God. Hindi lang po ito bastang death physically, but death spiritually. At alam po ni Jesus that delaying the message of the kingdom ay nangangahulugan na mas maraming mananatili sa kadiliman. And He said, sabi niya in John 9:4, dapat nating gawin ang mga pinapagawa ng nagpadala sa akin habang may araw pa. Dahil dadating ang gabi, at hindi na tayo makakapagtrabaho. We cannot work in the kingdom anymore. That's why God is calling us. God is calling us to be to be a fully committed disciples of Christ na willing tayo na i-prioritize siya.
na siya ang maging priority mo kahit pa dumating ang time na papiliin ka over sa mga reasonable responsibilities mo. Kung paano po tayo kapursigido na kumita ng pera para sa pamilya, makakuha ng mga good grades, mas higit dapat kay Lord. Amen. At una, dapat siya sa time mo, sa effort mo, at responsibilities mo. Amen. Kaya pala sabi niya, seek first the kingdom. Seek first the kingdom of God above all else. Hindi mo siya, ibig sabihin, hindi mo siya gagawin dahil nabasa mo lang. Hindi mo siya gagawin dahil sinabi ni pastor. But because you have fully understand the urgency of being a disciple and to work in the kingdom of God. May urgency sa mission. Kaya nga si Jesus, kung susunod ka sa akin, sige, sumunod ka. Pero kung hindi, marami kang dahilan, sige, doon ka muna. It's like you have a mindset of, it's now or never. Amen. Pangatlo, no looking back. Or don't look back. To be a kingdom disciple, we must be willing to surrender everything. Everything that would keep us away from following Him, even over your relationships and your reasonable responsibilities. Ibig sabihin ito, hindi po ibig sabihin ito na wala nang halaga yung relasyon mo. Babaliwalain mo na yung relasyon mo. But when it comes to following God's purpose and mission for us, we should know when to never look back and move forward. Ang paglingon pabalik ay sumisimbolo ng longing natin para sa dating buhay na hindi na po bagay sa radical commitment na nare-require ng kingdom discipleship. Question po, handa ka bang piliin ang will ng Diyos at ang paglilingkod sa Kanya sa panahong persecuted ka at pressured ka? What if humantong sa punto na papipiliin ka? Na kapag dumating yung time na mentally pressured ka, emotionally broken ka, physically mahina ka, financially sagad ka, I pray mga kapatid, nawa buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas mong itutuloy pa rin ang pagsunod mo sa Kanya at gawin ang mission niya. That's why today, sige palakpakan natin si Lord. That's why today, make up your mind. Let's make up our minds. Kung kay Lord ka at maglilingkod ka, no matter what, wala ka ng ibang babalikan pa kundi si Lord lang. Amen. Are we learning? Gusto ko pong balikan yung verse na kinuha ng UN para ilagay dun sa visitors entrance ng kanilang headquarters. Gusto kong balikan yung pader na yon. Pakita mo nga, anak. Ayan. Do you know na ito pong verse na kinuha nila ito, na crinap na nila na ito, ay last part ng buong pagkakasabi dito na Isaiah. Binivision nila ang peace, justice, restoration by putting this verse. Pero, tinanggal nila yung person na gagawa nito. Dahil kung babalikan po natin yung buong statement ni Isaiah, ito po yung verse na yon. Sabi niya, Isaiah 2:1-4, "Come, let us go up to the mountain of the Lord." Tapos sabi pa doon, to the temple of God. Ano sabi niya doon? Of God, of Jacob. Tapos next line sabi niya, He will teach us His ways so that we may walk in His paths. Tapos doon sa verse 4, may He will judge pertaining to God, the Lord. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. And then ayun, nakrinap na nila. Gusto nila ng restoration, pero tinanggal nila ang Diyos na gagawa nito. They want peace, pero out of conversation ng Prince of Peace. Gusto nila ng wisdom, kung anong gagawin sa mga wars, pero nakalimutan nilang, He will teach us
His ways so that we may walk in His paths. This is clearly, teach us, this is clearly discipleship. Are you here? Mga kapatid ko po sa Panginoon, hindi po natin mararanasan ang tunay na buhay na payapa, buhay na restored, buhay na may fulfillment kung palaging wala sa usapan si Lord. Kung palaging wala sa usapan ng commitment kay Lord. Kung palaging wala sa plano natin ang discipleship. Are you here? True discipleship requires full commitment to the kingdom of God, even when it's inconvenient, uncomfortable, or costly. The point of all this is that bilang mga kingdom disciple, it is more than just learning about Jesus. Nagre-require po ito ng pagsunod sa Kanya kahit saan siya pumunta. Whoever, sabi niya, Luke 14:27, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Light family, listen to this. The kingdom of God is not for casual followers. It's for radical disciples. Discipleship is crying out for sacrifice. It demands immediate obedience and requires undivided loyalty. And as kingdom disciples, mas higit ang calling mo compared sa United Nations. Dahil hindi ka lang ambassador ng isang nation, you are God's greatest weapon sa Kanyang kingdom to win your loved ones, your campus, your company, your community, your city. Kaya ang buong commitment mo kay Lord would mean saving the world. Amen. Well, hindi pinangako ni Lord sa'yo na lahat ng bagay, pag sumunod ka sa Kanya, lahat ng bagay na masasarap ay mararanasan mo. But may assurance. The assurance is that we only have, the assurance that we only have is that Jesus is with us every step of the way. Amen. Sabi ni Lord, I will walk the road with you. Sasamahan kita. Kung sinasamahan mo ko, sasamahan mo ko. Kahit saan man ako magpunta, sasamahan din kita. Kahit anong mangyari sa'yo. Kahit saan ka dalhin ang pagsunod mo sa akin. Sabi ni Jesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Pwede po ba tayong pumikit? Kapatid, gusto ko pong sabihin sa atin ngayon na hindi po nagkamali si Jesus nung binigay niya ang buhay niya to restore humanity. At mas lalong hindi siya nagkamali nung tawagin ka niya, nung mag-respond ka sa Kanya. Jesus cannot make any mistake. Pero ang tanong, how about you? Is it a mistake for you to follow Jesus dahil inconvenient ka na? Sumagi na ba sa isip mo na, Lord, parang nagkamali yata ako sa pagpapadisciple sa'yo kasi mukhang mas lalo akong nauubusan kesa nadadagdagan ako eh. Nauubusan ako ng pahinga. Ang dami kong commitment sa'yo, ang dami kong service ko sa'yo. Sumagi na ba na sa isip mo na, Lord, nauubusan ako ng kaibigan? Dati nung hindi pa ako nagpapadisciple, ang dami kong kaibigan, okay naman kaming lahat, pero nung sumunod ako sa'yo, unti-unti nang nawala ang mga kaibigan ko. O sumagi na ba sa isip mo na, Lord, naubusan na ako ng pera nung sumunod ako sa'yo? Alam ko, hindi ako maglalabas ng pera sa discipleship. Kaya nga ako nandito, kaya nga ako sumusunod sa'yo dahil gusto kong i-bless mo ako eh. Humihingi nga ako ng blessing sa'yo eh. Pero bakit parang ako pa yatang nagbibigay sa'yo? Lord, naubusan na ako ng panahon. Hindi ko na kaya yung mga priorities at responsibilities ko sa buhay. Ikaw naman, naiintindihan mo ako eh. Kung babawasan ko yung commitment ko sa'yo, maiintindihan mo ko, pero yung trabaho ko, yung mental health ko, hindi ako maiintindihan nito. Eh baka pwedeng, Lord, ibigay mo na sa akin tong buhay ko na to. Kapatid, I wanna tell you, kung sumasagi yun sa isip mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka pipigilan ni Lord. Kagaya ng hindi niya pagpigil
doon sa 3 follower kanina. Kahit radical ang mission ni Jesus to preach the kingdom of God, ikaw pa rin ang magde-decide kung susunod ka ba o hindi. Pero mga kapatid, nawa ang piliin mong buhay, yung buhay ng may pagsunod sa Kanya. Why? Kasi yun lang ang may buhay na may kabuluhan. Yun lang ang buhay na may fulfillment. Kaya sa mga oras na to, kung nagde-decide ka na, Lord, susunod ako sa'yo wherever you go. Ano mang mangyari, susunod ako sa'yo. Magpapadisciple ako sa'yo. And I want to embrace the radical discipleship. To be a radical disciple. Na kahit na maaari nakataya ang convenience ko, relationships ko, ang future plans ko, I will still choose you. Ikaw ang priority ko. If that is your prayer today, because you have realized something, na si Lord, na si Jesus, ang pagsunod mo sa Kanya, ang greatest fulfillment ng buhay mo, can you stand up right now and raise up your hands as you surrender to Jesus? And say na, Lord, enough ka. Na enough ka, Lord, para sumunod ako sa'yo. Today, I wanna ask you, meron ka ba ngayong nilagay na mga comfort, relationships, ambitions na mas mataas pa kesa kay Jesus? Today, I want you to surrender it to Him. Surrender them to Jesus. May mga distractions ba sa'yo that is pulling you away from your kingdom purpose, your kingdom mission? Kapatid, you just fix your eyes and keep moving forward. Is there something that God is calling you to do, pero dinedelay mo ng dinedelay? Kapatid, huwag ka na mag-isip. Don't wait. You act now. Don't delay to follow Him. Don't delay your commitment. Why? Kasi sa pagdedelay mo, baka dinedelay mo yung salvation ng family mo. Dinedelay mo yung salvation ng mahal mo sa buhay. You don't delay your discipleship journey. Huwag mong i-delay yung pagsunod mo kay Christ. Huwag mong i-delay yung paglalagay ng light group sa campus mo. Huwag mong i-delay yung paglalagay ng light group sa company mo, sa community mo. Be a kingdom disciple. Be a now disciple of Jesus. Yes, hindi ka ginagaranti. Hindi ka ginagaranti ng Diyos na palaging may pagkain sa table mo, palaging may pagkain sa lamesa nyo. But you have to ask yourself again and again and again, am I pursuing God's calling dahil may mapapala ako kay Jesus? Am I fulfilling God's calling dahil may hinihiling ako sa Kanya? Or I am fulfilling God's calling because siya ang greatest treasure ng buhay ko. And I wanna follow Him. Nakita ko sa Kanya, ang buhay ko ay maayos. Nakita ko na ang buhay ko ay naging mas mabuti simula nung sumunod ako sa Kanya. Kapatid, today, make a decision. Make a decision that if you really want to do this, if you really want to be His disciple, you will give your life to Jesus. You will give your life to fulfill the kingdom's mission, the kingdom's purpose. You will give your life in discipleship.
this path of kingdom discipleship may cost you. May cost you some of your comforts, your convenience, your relationships. It will cost you. That's why today, mag-decide ka. But I want to tell you, si God, it cost Him His one and only Son. Ma-restore ka lang, ma-redeem ka lang. Pero hindi nanghihingi ng kapalit si Lord. God wants us na mag-decide tayo. Hindi niya tayo pinipilit. Kasi kung magde-decide tayo, ngayon pa lang sabihin na natin sa sarili natin na wala akong babalikang nakaraan. Dahil priority ko si Jesus. Priority ko ang maging disciple niya. Priority ko ang magpa-disciple sa Kanya. Wala na akong babalikan na past. Dahil ang commitment ko ay nasa Kanya na. Come on, you raise up your hand. Lord, sa mga oras po na to, Panginoon, nakita namin yung sarili namin. Na tunay nga, na yes, mataas ang cost ng pagsunod sa iyo, pero mas mataas ang cost ng hindi namin pagsunod. Dahil nakita namin yung buhay namin nung wala ka sa buhay namin, oh God. Nakita namin na pariwara ang buhay namin. Pero nung dumating ka, nagkaroon ng purpose. Nagkaroon ng vision, nagkaroon ng meaning ang buhay namin, oh God. And so Lord, nagde-decide kami sa mga oras na ito as a response sa salita mo na we will become kingdom disciples, oh God. That we will fulfill this mission na inumpisahan mo, Panginoon. Lord, susunod kami sa iyo, Panginoon. We will be discipled, oh God. Magpapadisciple kami ng patuloy, ano man ang mangyari, Panginoon. Ano man ang pagdaanan namin, hindi namin ito tignan bilang hadlang para buong-buo kaming sumunod sa iyo. Pero mas makita namin ang future hope. Mas makita namin, Panginoon, ang mga buhay na nababago dahil sa pagsunod namin sa iyo, God. So why today, God, nagde-decide kami, Panginoon, that we will follow you. We will never go back. Susunod kami sa iyo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas, oh God. Come on. Come on, can we raise up our hands and sing this song as a declaration that we will follow Jesus no matter what. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yes, God. Lord, we thank you for your word today. Salamat sa pagre-remind sa amin, Panginoon. Kung sino kami bilang mga tinawag mo, Panginoon. And you have reminded us, oh God, na meron kaming mission para sa iyo. Na ituloy ang mission na inumpisahan mo, Panginoon. Pero una namin maging mission ay ang gawin kang priority sa buhay namin. Gawin naming priority ang pagsunod namin sa iyo, oh God. Na hindi kami lumingon, pabalik. But we may walk forward. Sumunod kami, Panginoon, obey you. Na hindi namin i-delay, Panginoon, ang mga bagay na pinapagawa mo sa amin, oh God. Lord, Holy Spirit,
Continue to help us na magawa, Panginoon, ang commitment namin na ito because we cannot do this without you at ayaw ka naming alisin sa buhay namin, Panginoon. Lord, be with us dahil pinangako mo sa amin na sasamahan mo kami. Saan man kami mapunta, Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay namin, Panginoon, meron man kami, maaari may pagkain man kami, may maganda mang mangyari sa amin, Lord, we believe na Ikaw ang kasama namin, O God. At sasamahan mo kaming patuloy, Panginoon. Lord, we thank you, God. We thank you. We commit this life to you. We commit this heart to you, O God. This mind to you, Panginoon. Kinukomit namin ang buhay na ito sa iyo. Sa iyo ito, O God. Namatay ka para sa buhay na ito at nabuhay muli para sa buhay na ito. Kaya, Lord, tulungan mo kami na yun din na magawa namin sa iyo. Na mabuhay kami para sa iyo at mamatay din kami para sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong salita, O God. Thank you, Jesus. Come on, palapakan natin si Lord. Bring Him the praise. Hallelujah. And there's a reason to celebrate. Amen. Come on, let us continue to praise God. And sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be sure over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and it change the atmosphere. Our hearts open now, everybody sing it out. Oh, set it up, make sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Once again we sing, set it up, make sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Amen. Taas po natin yung kamay natin kay Lord. Lord, we thank you. Thank you, God, for your word. Salamat, Panginoon, dahil binabalik mo kami sa mission namin para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nag-restore sa amin. You are restoring us from our sanity na maaari. Nalulunod na kami sa mga pagsubok sa buhay. Kaya minsan naiisipan namin lumayo, palayo sa iyong mission, palayo sa iyo. But God, today, binalik mong muli kami, hinila mong muli kami, O God, sa dapat naming kalalagyan. And so we thank you, God. Lord, I pray na samahan mo pa kami, Panginoon, sa everyday na buhay namin, Panginoon, sa buhay ng pagsunod namin sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas, banal na Espiritu, na patuloy na lumakad sa iyo, Panginoon. Ano man ang kaharapin namin, O God, ang palagi naming kasama ay yung banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang lakas namin, O God. Lord, we thank you. Pagpalain mo pong bawat isa na naririto. Pagpalain po ang bawat siyang nakataas ang kamay, Panginoon. Pagpalain mo every individuals, every family, every students, mga businessman namin, Panginoon. Ang aming mga nagtatrabaho, O God, ay pagpalain mo po. Even ang aming mga kapatid namin na nasa online, nasan man sila, Panginoon, ngayon. Lord, pagpalain mo po, O God. Lord, patuloy mo kaming samahan, O God. And we give this life to you continuously, O God. Thank you, Lord. Lord, tagapin mo ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all God's people say aloud, Amen. Amen. God bless you po. Magbatian po tayo and see you po next Sunday.